Alam mo kung bakit bumabagal yung pagpayat mo or pag-build mo ng muscle? So, ito yung isang bagay na lagi itong nakakalimutan ng karamihan. Madalas ko ito makita sa gym. Pakinggan nyo lang ako, marirealize nyo. Karamihan sa mga panggabing trabaho, mga gising sa gabi, tulog sa umaga, ang recovery nyo is hindi 100%. Ito yung madalas kong makitang mali. Kapag ang tulog mo is bitten, hindi mo naaabot yung 7 to 8 hours, ibig sabihin, ang recovery mo is hindi maganda. Hindi maganda ang recovery mo. Ngayon, ang tanong, bakit ka magsusuperset? So, nagegets? Yun ang dahilan. So, tatandaan nyo, ang muscle, kapag hindi yan nagre-recover ng tama, hindi yan lalaki ng sagad. Kung ano man ang kaya niyang ilaki, hindi niya maibibigay yung todo dahil kulang ang tulog mo. Hindi mo pwedeng tadtarin ang exercise mo or ang program mo ng puro superset at ng sunod-sunod na talagang puro intensity na kukunti lang yung pahinga. So, kung ang goal mo is magpapayat, mag-build ng muscle or magpa-sexy lang, ha? Yun lang ang goal mo. Hindi ko may re-recommenda na mag-superset ka ng sunod-sunod talaga. Yung sobrang dami sa isang program, puro superset. Ang dami ko nakikitang ganan. Ayun yung sinasabi ko na pagbalanse. Huwag kang gagawa ng super intense talaga na sunod-sunod na puro superset kung alam mong ang tulog mo is bitin. Dahil automatic yon. Pag ang tulog mo is bitin, ang recovery mo is bagsak. Wala ka sa maximum. Pagdating naman sa pagpapapayat, puyat ka tapos super intense ang ginagawa mo, which is yung stress. And then kasabay pa nung stress mo sa trabaho, ang cravings mo talagang through the roof. Yun, doon kalimitan pumapalpa kasi syempre kakain ka. Mahirap kontrolin ang gutom pagka ganun. Di naman pwedeng pabayaan ang trabaho. Mas uunahin ang trabaho bago ang gym. So anong dapat gawin sa gym? I-adjust mo ngayon yung intensity sa gym para maibagay mo siya sa kung anong recover lang na meron ka ngayon. Kasi ganan ang trabaho mo. Hindi pwedeng galawin yung trabaho kasi automatic yan. Source of income mo yan. So syempre hindi mo naman i-adjust yung trabaho. Ang i-adjust mo yung sa gym. Madalas ko itong makikita. Hindi pwede ang rest between sets ng 1 minute sa mga taong puyat. Hindi yun pwede. Alam ko, maraming magagalit sa akin pero hindi. Hindi yun pwede. Hindi magkakaigi. Dahil baka yung ginagaya mo is nakakatulog ng 8 hours, ikaw hindi. Ang rest between sets ha, hindi yan 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Hindi mo yung masasabi. Papakiramdaman mo yun sa sarili mong katawan. Ako, para sa akin, ang pinakang the best, 3 to 5 minutes. Nandyan ako. Nandyan ako sa range na yan. Pagkagawa ko ng unang set, yan, pahinga, chika-chika. Alam mo yun, paikot-ikot ako, lakad ako ng lakad. Hindi ako nag-o-oras, oy, 1 minute, kailangan mag second set. Hindi. Hindi ka pwedeng manggaya ng program ng iba. Pag alam mo na kulang ang recovery mo, hindi mo pwedeng gawin yung nakikita mo kung kani-kanino. Hindi yung ganun. Magandang tool ang superset ha. Pero pag di ka marunong, mapapahama ka sa superset. Kaya minsan nagtataka yung iba sa inyo, di ba? Tama naman ang pagkain nyo. Protein tama, yung calorie intake tama. So nalilito ka na, bakit talagang sobrang bagal? Di ba? Yung makikita nyo parang may mali or hindi nyo na maintindihan kung ano nangyayari sa muscle nyo o sa ano nyo, sa pagpapapayat nyo. So ayun ang nakakalimutan nyo. Yung recovery. So yun, sinasabi ko lang, step back ka lang na konti. Bawasan mo yung superset mo, tapos makikita mo yung parang clarity. Yung mental fatigue mo parang nababawasan. So yun ang reason. Overtraining ka na, kulang pang recovery mo kasi hindi kumpleto tulog mo. So yun, nagigets na. So yun lang muna sa video na to, may follow na lang ako. Maraming salamat.